Kakatapos lang natin ang duty and we're headed home. Today is a Wednesday. Happy fiesta sa Barangay Kabetikan. Fiesta na Our Lady of Lourdes today. Heavy level. Thank you for riding with me, with us pala, tumanawag, for watching our ride vlog. Thank you very much. I hope nag-enjoy kayo doon. Action packed, ano? Adrenaline induced, sabi nga ni Papa Lindel. Pero of course, ano pa rin, mindful pa rin ng safety. Ayun, so nag-enjoy tayo doon. Pag-uwi, syempre lilinisin mo yung motor mo, di ba? Oh, makikita mo ngayon kung ano yung mga pwedeng i-upgrade o magandang i-upgrade. Kaya mahirap nagkakape, tapos tinitingnan mo yung motor mo eh. Diba? So dahil dyan, dumating na yung mga in-order nating Shopee Find. So I have two Shopee Finds to share with you. Una, yung ating Tail Tidy na Ghost. Hindi ako familiar dun sa hindi ako familiar dun sa Orig na Tail Tidy na Ghost, pero I don't think Orig tong nakuha ko. They're selling some units online na super mahal. Pero ayun, sa Orange app, napaka budget friendly. So we got it installed. Tinulungan ako ni Wiki. Thank you very much, Wiki. And what we learned from the install, ano po muna, ano ba yung kasama sa kit kapag in-order mo tong Tail Tidy, Ghost Tail Tidy? It's a short mud flap actually. So 2 parts siya. You get the tiny mud flap at saka yung plate number bracket. Both are colored black. I think the material is alloy. So ano siya, stainless naman, I think. Both are colored black. Pero yung mud flap, it's plastic. With install, ang na-learn namin dun sa process is that may proper sequence siya. Siyempre, tanggalin muna yung stock. From the stock, makukuha nyo dun is the large mud flap, mud guard. Tapos meron dun nakakabit din na plate number light. Yung plate light natin, cover pala. Tapos wala namang yung bracket na comes with the Vespa unit, flat lang naman yun eh. So yun lang. Kukuhanin natin yung plate light cover, gagamitin natin yun. So after removing the stock mud flap, install lang natin yung tiny mud flap, and then the plate light cover, and then the plate number bracket. So ganun siya ang sequence niya. Mahirapan ka kapag minix mo yung sequence, which we did. Kaya sinishare ko sa inyo. Sinasabay namin yung nilagay muna namin yung plate number bracket. Sige, lagay na natin to. Tapos i-install na natin yung mud flap na nakalagay na siya. And then the problem was installing the plate light cover. Hindi siya magkasya. Yun ang na-learn ko dun sa installation na yun. May proper sequence. Tapos in the process we also learned walang clip nut na kasama yung Ghost Tail Tidy. Pag dumating siya, wala siyang kasamang clip nut. You will use the clip nut kapag ino-install mo yung I guess it's the plate light cover na. Trying to recall I'm doing this vlog days after namin siya ginawa. Right after the Manawag ride. Traffic. So yun, i-harvest mo lang yung clip nuts from the stock na mud flap and lagay mo dun sa bago, you're good to go. Ganun lang naman siya. Chance mo na rin na linisin yung mga parts na tinanggal mo. Lalo na yung plate light cover. Better siguro if you run it through running water para talagang malinis siya. Siguro next time papalitan ko rin ng LED light yun kung po pwede, para mas maliwanag siya, diba? Cool naman tingnan. Ito, gawa tayo ng proper testing kung ano bang mangyayari, what to expect kapag dumaan yung gulong natin sa may tubig. Aabot ba yung putik sa likod at helmet natin?
O, diba? Ang cool ng tail tidy. Okay. After that I noticed dun sa ride na mahina na rin yung rear brake. Chance na rin yun para, actually hindi lang dun sa ride na yun ko na notice eh. Like daily ginagamit ko naman tong Vespa. Na-notice ko medyo humihina na yung yung rear brake. Kailangan nang i-adjust yung kable, adjustment to sa brake arm. Kaya lang yung sa stock natin na Vespa, you will need tools para i-adjust siya. It's not as friendly as dun sa mga aftermarket na ni-install. So that's what we ordered, yung aftermarket na brake arm. Kasi bling bling din siya ng konti eh. Pero syempre simple lang gusto natin. Gusto natin yung stainless lang para malinis lang din siyang tingnan. Better naman yung itsura niya kaysa sa stock. Ayan siya. Ayan. Okay. Eto, ang installation nito medyo challenging. Bilang medyo challenging talaga. Kasi dun sa mga nakikita naming process is kailangan mong tanggalin yung rear wheel. So that's what we did. Tanggalin yung exhaust of course, and then yung axle nut para ma-free mo yung rear wheel. I-wiggle through mo siya, i-wiggle out mo siya dun sa fender. Ayan, and then makikita mo na yung brake shoe. And it's your chance now para linisin yung brakes mo. Dali lang naman siyang tanggalin eh. Naka-clamp lang siya by springs. Dalawang spring yan. Tapos ready mo yung brake cleaner mo, parts cleaner. Ayan, linis-linis. And then once done, you work on the stock brake arm. Tanggalin siya. Kailangan ng dito, tiyaga. May bolt yan para medyo makatulong sa pag untighten. Yan. So pagka nadasalan mo na effortan mo na, natanggal siya. Ayan. Oh, thank you Lord, natanggal siya. Ngayon naman ilalagay mo naman yung bago. Yung bago, kung mapapansin nyo, meron siyang slit, no? Kahit naman yung yung luma. So yung bago, may slit siya. Ang purpose niyan is para you can wedge a tool there para lumuwag lalo yung butas for the pin. Diba? Kung saan siya i-hold. Tapos saka mo ilalagay yung bolt to tighten it all up. Yan kasi yung brake arm na yan, siya yung humihila doon sa kable. When you pull the lever, yung rear lever natin, so you pull the cable, tapos the cable pulls that brake arm, and then nagbe-brake yung brake shoes natin. So makakatulong dito kung meron ka talagang parang big like a screwdriver para ma-wedge mo doon sa slit. And syempre lalaki yung hole, then you can slide it doon sa pin. Ayan, align lang, and then you can insert the bolt. Parang ang dali, no? Pero seryoso, nahirapan ako ng todo dito. Kataon pa naman may exam si Vicky, so di ko masyado maabala. Pero yun, napagtagumpayan naman namin. Yun, nakaraos naman sa challenge na to. And that's that. Install na namin yung brake arm. Yay! Diyos ko, kala ko hindi ko magagamit. Actually, nung nilalagay namin to, na-stall kami. Like, hindi namin natapos that late afternoon. Hindi ko siya nagamit pa work commute kinabukasan. Tinuloy ko siya nung pagka-uwi. So, all is good. We have a new tail tidy at saka itong brake arm. Yay! And now, okay na yung rear brake natin. So, mas responsive na siya, especially during traffic, di ba? When you're navigating through splitting lanes. Ayun. Magandang gamitin kasi doon kapag ka mabagal kang ganyan, nagna-navigate ka through in between cars. Rear brake talaga ang gagamit. Kasi if you squeeze the front brake, bibigay talaga yung front wheel natin. We might lose balance. Dito na tayo sa De Rosario. Oh, naalala ko si Papa Fern. He is getting one of our M1 Akrapovic pala yun. Ang tamang pronunciation, Akrapovic.
muffler. Dito daw siya sa URC nag-work eh. Pero kulangan tayong time kanina eh. Let's just meet up tomorrow, Papa Fern, Thursday. Ayan, tagal ng stoplight dito sa Delro. So diba, we're using now our old Origin helmet. Bagay ito sa puti natin na Vesca. So, madalang ko tong gamitin kasi wala tong chin mount. Diba? Kaya yung black yung ginagamit ko lagi. Wala muna daw abante. It's a go! Woo! Parang more than a year na rin tong Origin helmet ko na to eh. Medyo parang may ano siya, signs of wear na yung foam. Medyo lumuwag na siya eh. 59 ang head measurement ko. So I got a large for this. Kaya lang on the larger size pala tong measurements ni Origin. Kaya ayan, pagdating sa'yo bago, sakto lang siya. Pero pag ginamit mo na, luluwag siya. Ayan, so I'm contemplating on my next one. Medium kaya. Eh di kapag hindi ko kasha, kay misis siya. Pero pag lumuwag siya, gagamitin ko din. Technique yun, no? Ganyan din yung mga palusot nyo, eh, no? Getting a helmet. Para kay misis. Hindi, para kay misis to. Kasha nyo rin, eh. May nakita ako sa marketplace. It's a black version nitong helmet na to. Same design, kaya lang colorway is black. Cool lang. Sa medium. Benta ko na yung HJC ni Mrs. Para machi-machi kami, no? Ayun, I hope you also watch yung recent vlog ni Papi Amor Solo Moto about Shopee finds, di ba? Ang Vespa. Kasi syempre alam natin, ganda yung Vespa, gusto natin yung rig parts, ganyan, para quality rin ilalagay, gano'n. But sometimes may pagkakataon na may alternative eh. May Shopee naman eh, mukhang tatagal naman eh. So we try, but there's nothing wrong with purista ka in a sense, kumbaga, or Shopeista. Sabi ko nga, coining the word. Doon siguro ako sa Shopeista. If it works, it works. Pero if you can afford it, why not? Tayo sa mga branded and quality. Kasi talaga namang hindi mo naman makontest yung performance and quality ng mga yun. We're settling lang with the Shopee finds kasi yung na pwede na until makaipon and we get the real one, gano'n. So, there! More to come. Nag-uusapan na kung anong what's next eh sa Vespa rides. So, thank you again for riding with me. Tingin-tingin lang tayo sa Orange app. This is Rodsky, the Weekend Warrior. Happy weekend, everybody! Till next time! Season changing, the leaves turning brown. I'm changing too, but I need you right now. The weekend is coming right around. What will happen when we leave this town? On the weekend I feel so alive, catching a vibe while taking a drive.